Hi everyone! Welcome po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. So, ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Napatanan, ang makasama niyo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So, tayo muna ay sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, thank you sa oras na ito sa aming pakikinig ng salita. Let thy name be glorified, Panginoon, sa kabuuan ng pag-aaral na ito ng salita. Holy Spirit, thank you. We acknowledge you kayong aming dakilang guro sa oras na ito. Salamat po Diyos, let thy name be glorified, Panginoon, sa kabuuan ng pag-aaral na ito ng salita. In Jesus' name, Holy Spirit, thank you. We acknowledge you kayong aming great teacher sa oras na ito. In Jesus' name. Maraming pong salamat Lord, may deliver ko po yung salita without interruption. In Jesus' mighty name. Pagpalaan niyo rin po lahat na nakatune in sa oras na ito sa pag-aaral na ito ng yung salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, welcome po sa lahat ng mga nakasubaybay sa oras na ito sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family. Welcome everyone at sa lahat ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world. Welcome po sa lahat. Purihin ng Diyos. So ngayon dadako na tayo sa pakikinig ng Word of God. Let's open our Bible in the book of Hebrew 12 verse 2. So sabi po dito, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down the right hand of the throne of God. Gagalawin natin, itoon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Lord, thank you once again sa mga salita mo ang aming nabasa sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kapahayagan ng salita. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, sa oras na ito, nais ko pong ibahagi ang ating pag-aaral ngayon is about the center of the cross of Christ at Calvary. So, ang sentro ng cross ni Kristo sa Kalbaryo. So, ano ba ang sentro ng cross ni Kristo sa Kalbaryo? So, take note sa ating simple introduction, the cross of Christ at Calvary. So, it stands as the central event in Christian faith. So, symbolizing God's ultimate sacrifice for humanity. So, ang cross ni Kristo, mga kapatid, sa Kalbaryo ay natiling sentrong kaganapan sa pananampalatayang Kristiyano na sumasagisag sa pinakamataas na sakripisyo ng Diyos para sa sangkatauhan. Hallelujah. So, it represents the intersection of divine justice and mercy. So, where Jesus bore the weight of our sins to provide salvation. So, ito ay kumakatawan sa pag-ugnay ng banal na katarungan at awa na kung saan dinala ni Jesus ang bigat ng ating mga kasalanan upang magbigay ng kaligtasan. Amen. So mabigat ang kasalanan ng mundo ay napakabigat mga kapatid. Dinala yun ni Jesus. Okay? Hallelujah. Para matubos tayong lahat sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Kaya napakahalagang maunawaan natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin. And understanding the significance of the cross is essential for believers, as it reveals the depth of God's love and the power of redemption through Christ. So ang pag-unawa sa kahalagaan ng krus ay mahalaga para sa mga mananampalataya, sapagkat ito ay nagbubunyag ng lalim ng pag-ibig ng Diyos at ang kapangyarihan sa pagtubos sa pamamagitan ni Kristo. Purihin ng Diyos. So, kaya napakahalagang maunawaan natin ang kahalagahan ng krus ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya dito sa ating foundation verse, makikita natin, sabi nga, looking unto Jesus. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Amen? Sino ba si Jesus? Siya yung ating tagapagligtas. Siya ang ating manunubos. Siyang umako ng ating mga kasalanan. Siya ay Diyos. Siya rin ay 100% na tao.
nagkatawang tao para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal. Kaya ikaw at ako ay sinagip mula sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Kaya sabi diyan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Amen. Who for the joy that was set before him endured the cross. Hallelujah. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya kinayang mamatay sa krus. So, siya ay nagpakasakit sa krus para sa iyo, para sa akin. Hallelujah. And sat down the right hand of the throne of God. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang bigat ng ating mga kasalanan, dinala ni Jesus sa krus. Dahil mahal ka niya. Mahal niya ako, mahal niya tayong lahat. Amen? Purihin ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ngayon, pag-aralan po natin, ano ba ang mahalagang aral patungkol sa sentro ng cross ni Kristo. Amen? The cross of Christ is the center of Christianity. Sentro ng Kristyanismong pananampalataya. Amen? Kung wala yung cross ni Kristo, wala tayong katubusan. Wala tayong pag-asa. Amen? Lahat tayo mapupunta sa impyerno kung hindi si Jesus namatay sa cross ng Kalbaryo. Jesus died on the cross of Calvary para tayo maligtas sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Kaya napakahalagang maunawaan natin kung ano ang ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Mahalagang maunawaan natin ang sentro ng cross ni Kristo. Amen? So, mga ilang aral makukuha natin about the center of the cross of Christ at Calvary. Number 1, the atonement for sin. Ang pagtubos sa mga kasalanan. Take note the word Jesus as our substitute. Jesus bilang ating kapalit. Amen? So si Jesus ang umako sa ating mga kasalanan. Sa halip na tayong mapako sa cross, pero si Jesus ang ating bilang kapalit. Amen? At the cross, Jesus became the perfect substitute for our sins, taking upon himself the punishment we deserve. Sa cross, Jesus ang naging perpektong kapalit para sa ating mga kasalanan. So, isinagawa niya ang parusang nararapat sa atin. Isaiah 53 verse 5, sabi ron, but he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds, we are healed. Hallelujah. So, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So, ganun katindi ang ginawa ni Jesus. Nabugbog siya dahil sa ating mga kasamaan. Nasugatan siya. Hallelujah. Dahil sa ating mga kasalanan, dinanas niya ang matinding hirap. Nagkaluray-luray ang kanyang mga balat, kanyang katawan, ang kanyang likod, para tayo ay gumaling sa pamagitan ng mga latay niya sa kanyang katawan. Lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay tinumbasan niya ito ng kagalingan. 1 Peter 2:24, sabi ng Bible, He himself bore our sins in his body on the tree,
that you might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat. So by stripe of Jesus Christ, you are already healed. We are already healed. Purihin ng Diyos. So yun po ang sentro ng cross ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Kaya napaka-importanting maintindihan natin. Amen? The center of the cross of Christ at Calvary, first is the atonement for sin. And the second is the expression of God's love. Amen? So, the expression of God's love. So, take note the word unconditional love. Walang kondisyon na pag-ibig. Amen? Walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos. Purihin ng Diyos. So, the cross exemplifies the depth of God's love as He willingly offered His Son for our redemption, demonstrating that love knows no bounds. Ang cross ay nagpapakita ng lalim ng pag-ibig ng Diyos sapagkat Siya ay kusang loob na nag-aalay ng Kanyang anak para sa ating pagtubos at nagpapakita ng pag-ibig niya ay walang hanggan. Amen? Purihin ng Diyos sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Inahayag niya yung kanyang lalim ng kanyang pag-ibig. Amen? Yung kanyang dakilang pagmamahal sa atin, inihayag ng ating Ama nang ibigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang sinumang sa kanya sumampalataya ay hindi na mapunta sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Amen? Romans 5:8, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. God shows His love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Purihin ng Diyos. So, yun po ang pangalawa na sentro ng cross ni Kristo. Amen? The expression of God's love. Ang paghahayag ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ayaw niya tayong maparusahan sa dagat-dagatang apoy. Dahil ikaw at ako ay mahal na mahal ng Diyos. Amen? Hallelujah! Nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Purihin ang Panginoon. Pangatlo na sentro ng krus ni Kristo sa krus ng Kalbaryo is the victory over sin and death. Ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Take note the word triumph through the cross. Tagumpay sa pamagitan ng cross. The cross signifies victory over sin and death. The powers of darkness affirming that Christ's sacrifice defeated the enemy. Purihin ng Diyos. Ang cross ay sumasagisag ng tagumpay laban sa kasalanan, kamatayan at kapangyarihan ng kadiliman, na nagpapatunay na ang sakripisyo ni Kristo ay nagwagi laban sa kaaway. Colossians 2:14-15, ano sabi ng Bible? By canceling the record of debt that stood against us, which its legal demands. So this is set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat sa alituntunin laban sa atin
pati ang panagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Purihin ang Diyos. Na-overcome na po ni Jesus ang kasalanan, kamatayan at ang kapangyarihan ng kadiliman ay wala nang magagawa sa iyo, sa akin, sa ating lahat, as long na tayo ay nananalig sa ginawa ni Kristo sa krus at namumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban at hindi tayo nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan. Patuloy tayong nananalig sa kanya na ang siya'y Diyos na buhay at makapangyarihan. 1 Corinthians 15:55-57. Ano ang sabi po dito? O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Nasaan ang kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan ang kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, na-overcome po ng ating Panginoong Hesus ang kamatayan, kasalanan, hallelujah, at kapangyarihan ng kadiliman. Kaya wala na siyang magagawa sa atin. Amen? Magtiwala lang po tayo at patuloy na magpailalim sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Pang-apat na sentro ng krus ni Kristo, the call to follow Christ. Amen? Ang panawagang sumunod kay Kristo. Hallelujah. Our response to the cross, ang ating tugon sa cross. Ano yung dapat tugon natin? The cross calls us to life of discipleship, inviting us to take up our crosses and follow Jesus in living a life of love and sacrifice. Ang cross ay nagtatawag sa atin na isang buhay ng pagiging alagad. Na inanyahan tayong tanggapin ang ating mga cross at sundan si Jesus sa pamumuhay ng pag-ibig at sakripisyo. Luke 9:23, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Yun ang panawagan sa atin ng Diyos. Nananawagan siyang sumunod tayo sa kanya kalooban, hindi ang ating sariling kalooban. Amen? Yun ang sentro ng krus ng ating Panginoon Jesucristo. Pagkatapos natin siyang tinanggap bilang Lord and Savior ng buhay natin, so mahalaga na tayo manatiling sumusunod sa kalooban ng ating Diyos. Kagaya ni Apostol Pablo, napakaganda ang kanyang declaration. Galatians 2 verse 20, ano sabi ni Apostol Pablo? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen? Sabi ng Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, mumuhay ako sa panalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen? Purihin ang Diyos. And lastly, panghuli, na sentro ng krus ni Kristo, the promise of eternal life. Hallelujah.
hope of resurrection, pag-asa sa muling pagkabuhay. The cross is not the end. It assures us of the resurrection and the promise of eternal life for all who believe in Christ. Para kanino ang eternal life? Sa mga nananalig kay Kristo. Ang cross ay hindi ang katapusan. Ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng muling pagkabuhay at ang pangako ng buhay na walang hanggan para sa lahat ng naniwala kay Kristo. John 11:25-26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Nasabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay ng buhay, muling pagkabuhay. Sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at na sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay kailanman. Purihin ang Diyos. Yun yung promise ng Panginoon. Eternal life. Sa lahat ng nananalig kay Kristo. Amen. Purihin ang Diyos. So sa ating pagkatapos, the center of the cross of Christ at Calvary symbolizes the apex of God's plan for redemption and love. Ang sentro ng cross ni Kristo sa cross ng Calvary ay sumasagisag ng taluktok ng plano ng Diyos para sa pagtubos at pag-ibig. Through Christ's atoning sacrifice, take note, we find forgiveness and healing, showcasing the immense love of God for humanity. Sa sakripisyo ni Kristo, nagtagpuan natin ang kapatawaran, kagalingan na nagpapakita ng napakalaking pag-ibig ng Diyos para sa katauhan. And the victory won at the cross empowers us to live transformed lives. Hallelujah. And calls us to a deeper commitment to follow Christ. Ang tagumpay na nakuha ni Kristo sa krus nang nagbigay ng kapangyarihan sa ating mamuhay ng mga bagong buhay na nagtatawag sa atin sa mas malalim na pagtatalaga na sundan si Kristo. Purihin ng Diyos. Furthermore, the promise of eternal life assures us that the story does not end of the cross but continues in the hope of resurrection, of the hope of resurrection and everlasting communion with God. Bukod dito, ang pangako ng buhay na walang hanggan ay nagsiguro sa atin na ang kwento ay hindi natatapos sa krus, kundi nagpapatuloy sa pag-asa ng muling pagkabuhay at walang hanggan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hallelujah. So the cross of Christ stands at the heart of our faith. So encapsulating the depths of God's love and the power of salvation. Ang cross ni Kristo na natiling sentro ng ating pananampalataya na nakapaloob sa lalim ng pag-ibig ng Diyos at kapangyarihan ng kaligtasan. To summary for our topic, as we reflect on the lessons from Calvary, let us embrace the reality of our atonement. Live in response to God's love. Walk in the victory Christ has won, and share the hope of eternal life with others. So habang tinitingnan natin ang mga aral mula sa Kalbaryo, so naway yakapin natin ang katotohanan ng ating pagtubos, mamuhay at maglakad sa tagumpay na napanalunan ni Kristo, pati ang pag-asa ng buhay na walang hanggan sa iba. So may the center of the cross continually shape our lives, guiding us to love and serve as Christ did, and empowering us to be vessels of His grace in a world that desperately needs it. Hallelujah. So sa ating pag-apply na ito, ang ating pinag-aralan, naway ang sentro ni Kristo ay patuloy na humubog sa ating mga buhay. Gumagabay sa atin upang magmahal, maglingkod gaya ng ginawa ni Kristo, at bigyang kapangyarihan tayong maging sisidlan ng kanyang biyaya. Isang mundo na labis na nangailangan ito. Sa mundo natin nangailangan ng kaligtasan. Nawa ikaw at ako'y maging sisidlan ng biyaya ng Diyos, ng kanyang salita upang ipangaral ang kanyang mabuting balita, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ang buong sangkatauhan. Nawa ikaw at ako ay maging sisidlan
ng magandang balita ng Panginoon at ipahayag natin ang pagliligtas ng Diyos sa mga taong hindi pa nakilala sa Panginoon. Purihin ang Diyos. So hope na mayroon po tayong natutunan. So sa ating short recap, so ano ba yung sentro ng cross ni Kristo mga kapatid? The center of the cross of Christ at Calvary. Napakahalagang maintindihan po natin. So ano-ano po yun? First is the atonement for sin. Hallelujah. Isaiah 53 verse 5. And the second, the expression of God's love. Ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. John 3:16 and Romans 5:8. And the third is the victory over sin and death. That's the center of the cross of Christ. Hallelujah. Colossians 2:14-15 and 1 Corinthians 15:55-57. And the fourth is the call to follow to Christ. Ang panawagan na tayo sumunod kay Kristo. Hallelujah. Luke 9:23. And fifth, at ang panglima, napaka-importante maintindihan po natin na ang cross ni Kristo, pinakasentro nito is the promise of eternal life. Ang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen? Hope na mayroon po tayo natutunan at may apply natin ang ating napag-aralan na ito. May pahayag natin, may paabot natin ang mabuting balita ng cross ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kung paano niya tayo tinubos at ipamalita natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Purihin ng Diyos. So tayo muko sumandalit manalangin. Lord, thank you sa mga paalala mo sa iyong salita na tunay o Diyos. Pinahayag mo sa pamagitan ng iyong krus ng Kalbaryo na ikay mamatay sa krus. Pinahayag mo ang iyong dakilang pagmamahal sa bawat sa amin. Maraming salamat po. Purihin yung pangalan. Pagpalain niyo lahat ng mga nakinig niyo salita. Tas lang po natin ating makamay. Sundan natin magsing prayer na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin niyo pa ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. 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 Purihin ng Diyos. Lord, bless niyo po lahat po ng mga nakinig yung salita, lahat ng tumanggap sa iyo. Salamat po. Patuloy mo provide ka ng pangailangan spiritual, physical, financial, material, emotional. In Jesus' name, Amen. Amen. So, kunting paalala lang po mga kapatid. So, every Thursday ang ating midweek service tuloy-tuloy po through Google, through FB Live, Jesus Christ Saves Global Outreach Camarin Family FB page. So every Thursday 6:30 PM. And every Saturday rin po yung ating on-site prayer. Tuloy-tuloy po 8:30 in the morning. Ganoon din po ang ating online prayer, intercessory prayer every Wednesday 8 PM. So tuloy-tuloy po yan. So at siyempre yung ating Sunday service every Sunday 9 o'clock in the morning. Doon lamang po yan sa may harap ng Ilibit Town Center. Sa ibaba po ay City Savings Bank sa Bangan Building. Nasa 3rd floor lang po tayo. So I encourage everyone, dumalo po tayo at sama niyo po ang inyong mga friends at buong pamilya. Okay po. So God bless po sa lahat. Bye bye.